Nahihirapan ka bang turuang magbasa ang anak mo? O di kaya kahit marunong na siyang bumasa pero pag tinanong mo na tungkol dun sa binasa niya, nahihirapan na siyang sagutin yun o kaya hindi niya talaga masagot. Nahihirapan ka na rin bang kunin yung atensyon niya sa tuwing aayain mo siyang magbasa to the point na high blood ka na, nagkakapaluan na kayo at meron pang iyakan. Kung yan ang nararanasan mo, pues makinig, mag-aral at matuto kung paano tuturuang bumasa ang inyong anak habang nasa bahay lang. Sa mahal nating punong guro, Ma'am Susana Landinging, sa mga dati kong kakao teachers dyan sa Pag-asa Elementary School at sa mga magulang na nakasubaybay sa atin ngayong umaga, kahit Sabado, magandang umaga po sa inyong lahat. Hinihikayat ko po kayo na kumuha ng panulat at saka ng papel para po makapag-notes kayo. Para po mas madali niyong matandaan at may apply yung strategy na malalaman nyo ngayong umaga. Bakit kailangan pang magsulat? Baka naisip nyo, bakit may pasulat-sulat pa to? Alam niyo po ba, sabi ng mga dalubhasa, yung mga nag-aaral tungkol sa kung paano gumagana yung isip, paano mas magiging epektibo pa yung pag-aaral, sabi nila, mas madali daw nating maalala o mas malaki yung porsyento na matatandaan natin yung impormasyon na nakita natin o narinig natin kapag meron tong kaakibat na pagkilos o meron tayong ginagawa tungkol dun sa impormasyon na nalaman natin. Kaya nga po, iniimbitahan ko kayo ngayon, hinikayat ko kayo, magsulat po kayo. Sa simula po lamang po, linawin na natin, ano ba yung mapapala niya sa webinar na to? Bibigyan ko kayo ng mga tips at syempre, hindi lang yung tips kung paano, sasabihin ko rin sa inyo kung paano yung ano ba yung mga principles o bakit kailangan yung gawin yon para, kasi alam kong iba-iba yung sitwasyon natin sa buhay, iba-iba yung mga ganap natin sa buhay. So pag alam nyo po yung principles, pwede nyong i-modify, pwede nyong baguhin para maka-adapt dun sa sitwasyon ninyo sa buhay. Ano-ano nga po ba yung mga kasanayan na dapat alam ng mga bata o dapat kaya na nila para matuto silang bumasa? Simulan natin sa pinakasimple. Ito yung tinatawag na decoding. Ano nga ba yung decoding? Para maipaliwanag ko po yung proseso na ito, meron po akong papahulaan sa inyo. Pag-isipan nga po ninyo, nakikita nyo naman sa screen. Halimbawa, ang ibig sabihin ng unang bulaklak ay letter A at yung sumunod na picture ay M. So, ang ibig sabihin po ng pattern o ng quote na nasa number 1 ay ama. Tapos, ganun din po yung gagawin ninyo sa number 2. Kung ang number 2 po, ang ibig sabihin niyan ay ama. Ano naman po ang ibig sabihin ng pattern na nasa number 3? Paki-comment nga po kung ano ang nakuha ninyong sagot. Kung ang sagot po ninyo ay amin, tama po kayo. Ito pa pong isa. Kung ibig sabihin ng unang pattern ay baso, at ang ikalawa naman, ang ibig sabihin ay kusot. Ano naman po kaya ang ibig sabihin ng pangatlong pattern? Huwag niyo pong kakalimutang mag-comment, makibahagi po kayo ngayong umaga. Kung ang sagot po ninyo ay buko o buko, tama po kayo. Imagine nga po ninyo kung pagkatapos kong ipakita yung una at saka yung ikalawang pattern, yung number 1 at saka number 2, tapos inalis ko kaagad yung pattern, tapos sinabi ko sa inyo, o sige, hulaan ninyo, basahin na ninyo, bigyan ninyo yung sagot kung ano ibig sabihin ng nasa number 3. Masasagot niyo na po kaya? Agad-agad? Sa tingin niyo po ba makukuha ninyo yung ibig sabihin kung ano yung code? Malamang po, meron makakakuha talaga. Pero, iilan lang po yun. Mas marami po sa inyo ang maiinis, mapofrustrate. Isipin po ninyo na yung katayuan ng mga bata na una pa lamang tinuturo ang bumasa. Pagkatapos nating ipakita yung larawan ng letter o kaya yung picture ng letter, tapos
inaasahan natin agad na maaalala na nila agad yon at saka ima-match nila kung ano yung sinabi nating tunog. Sa pinagawa ko po sa inyo kanina, wala pang 10 yung picture na dapat yung tandaan at saka yung katumbas niyang tunog o letter. Pero nahirapan na kayo, di ba? Imagine niyo yung mga bata, kailangan nilang tandaan ay 26 na picture ng mga letter, 28 pa kung kasama yung N at saka NG. Tapos ganun din karami na tunog. Tapos kailangan ma-match nila yung bawat isa dun sa yung picture at saka yung tunog. Ganun po karami yung dapat nilang tandaan. Sa sa Filipino lang yun. Paano sa English? Sa English kahit 26 o 26 lang yung letter na kailangang tandaan. Yung tunog ilan? 42. So ano nga po ba yung dapat tandaan sa pagtuturo ng decoding sa inyong mga anak? Una, kailangan po ng maraming practice. Opo, gaano karami? Iba-iba po kasi, iba't ibang bata. Merong mga bata na kailangan lang ng 3 hanggang 5 practice, kaya na nila. Pero mas maraming bata ang nangangailangan po ng mas marami pang pagpapractice o pagsasanay. Huwag po nating ikumpara yung anak natin sa anak ni kumare. Sabihin natin, bakit yung kaklase mo na anak ni kumare? Magkaklase lang naman kayo, pareho lang kayo, sabay lang kayong tinuruan, pero bakit ikaw hindi mo pa rin makuha? Siya, alam na alam niya na. Iba-iba po kasi, uulitin ko, iba-iba po ang klase ng mga bata, iba-iba po ang kanilang paraan ng pagkatuto, iba-iba rin po yung bilis nila ng pag-pick up ng mga impormasyon na nakukuha nila. So, una, ang dapat tandaan, kailangan ng maraming practice. Pangalawa, kailangan din ng iba't ibang klase ng exposure. Ano ibig pong sabihin ng kailangan ng iba't ibang exposure? Halimbawa po, kung tinuturuan natin sila na magsulat o kaya magbasa, ini-introduce natin yung isang letter, halimbawa yung letter M. Hindi po kailangan na nila ng iba't ibang exposure, hindi lang laging lapis lang tsaka papel. Kailangan po iba-iba yung paraan natin ng pagtuturo sa kanila nito. Halimbawa, sabihin natin, o anak, isulat naman natin sa hangin yung M. Ganito po sabihin nyo, o anak, habang sinusulat natin sa hangin, itunog nga natin, O, isa pa, yung maliit naman na titik M. Pwede rin gumamit ng mga clay, tapos yun po yung gamitin ninyo para gawin niya, ipakita niya sa inyo yung letters na tinuturo na ninyo. Pwede rin naman po na kagaya ng nasa larawan na nakikita ninyo, merong cotton buds, may cotton buds na hawak yung 2 bata, tapos yun yung tinutusok-tusok lang. Halimbawa naman po tinuturo nyo yung mga letters ng pangalan niya, huwag lang puro lapis at papel yung gamitin natin. Gumamit po kayo ng iba't ibang gamit na makikita ninyo sa bahay nyo. Halimbawa po yung nakikita nyo sa picture, dinurog-durog po yan na dahon, tuyong dahon, tapos dinurog, tapos yun yung ginamit para isulat yung pangalan na Ethan, tapos yung Carla, buto ng munggo, tapos sa harina, yung luma nyo pong harina, yun ang ilagay nyo sa isang tray, tapos pasulatan sa bata, o kaya mga papel na ginupit-gupit na makukulay. So, ibig po sabihin, gumamit po ng kung ano man yung meron kayo dyan sa bahay. Kung mas higher levels na po yung anak ninyo, mga grade 2, grade 3, pwede nyo po silang turuang mag-spelling sa pamamagitan ng mga crossword puzzle, mga word search puzzles. Kung meron din po kayong mga letters sa bahay, yun po yung mga gamitin nyo para hindi laging nagsusulat. Kasama rin po yun sa skill na dapat ituro sa kanila ay yung spelling. Ano pong kinalaman ng spelling sa pagbabasa? Isipin nyo na lang, kadalasan kapag kaya nang i-spell ng anak ninyo, mas malamang na kaya niya yung basahin. At kung kaya niyang basahin, mas malamang kaya niya rin pong i-spell. Kung meron naman po kayong mga anak na, yun nga, nasa higher levels na, gawin pong meaningful o makabuluhan yung pagpapabasa sa kanila. Halimbawa, pasulatin nyo sila ng kung ano yung mga i-grocery nyo, yung ano yung mga bibilhin nyo sa tindahan, ipasulat nyo sa kanya.
idikta nyo, tapos ipasulat nyo sa kanya. O kaya sila man din, sulatan ninyo. Halimbawa, alis kayo at may kailangan kayong ipagawa sa kanya, ibili ninyo sa pamamagitan ng sulat para yun yung babasahin niya. Siguraduhin niyo lang po na yung pagsulat ninyo ay tama yung spelling, tama yung bye-bye at hindi yung paraan ng pagte-text natin na shortcut o kaya ay Jejemon. So, una, kailangan ng maraming practice. Pangalawa, kailangan ng iba't ibang klaseng exposure. Pangatlo, alamin yung learning style ng inyong anak. Ano po ibig sabihin ng learning style? Ito po yung paraan ng pagkatuto ng mga bata. May mga bata po kasi na mas madali silang matuto kapag makita lang nila, okay na, alam na nila. May mga bata naman na kailangan na marinig lang nila, pwede na yun. Pero may mga bata rin, at mas marami yung mga mas bata, mas ganito yung learning style nila. Yung kailangan may kinakalikot, may ginagalaw, may binabaklas, at mayroong bubuuhin. Mas okay po sa kanila yon. Yun yung learning style nila. Kapag na-expose niyo po sila sa iba't ibang klase ng iba't ibang paraan ng pagtuturo, maoobserbahan nyo rin ano ba yung learning style ng anak nyo, saan siya mas mabilis matuto. At kung maobserbahan nyo yun yung mas madalas nyong gamitin kasi yun nga yung learning style niya. So yun yung inuulit ko po, iba-iba yung klase ng bawat bata, iba-iba yung learning styles nila. Kaya po, hindi natin pwedeng ikumpara yung anak natin kahit dun sa iba niyang mga nauna niyong anak. Hindi pwedeng sabihin, bakit si ate? Ganito, isang sabihan ko lang, alam na. O kaya, kahit kambal pa po, pwedeng magkaiba yung kanilang learning styles. Yung learning styles din po, ito yung dahilan kung bakit yung mga anak natin, kapag minsan, halimbawa, inutusan natin sila bumili sa tindahan. Sabihin natin, anak, bili mo nga ako ng shampoo, yung kulay pink. Pero pagbalik, ibang kulay yung dala, o kaya sasabihin, maano nga uli yun kasi nakalimutan ko eh. Maaring ang learning style niya ay visual siya, hindi sapat sa kanya na narinig lang niya. Kailangan maipapakita po kayong example. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, ang paraan ng pagkatuto, ito po yung pinaka-basic. May visual, may auditory, at saka may kinesthetic. Yung kinesthetic, kailangan talaga may ginagalaw sila. Ang mahalaga, ma-match natin kung ano yung learning style ng anak natin, ma-match natin dun sa mga klase ng gawain o klase ng exposure na ibibigay natin sa kanila. Pang-apat po na dapat nating tandaan ay iwasan yung mga distractions. Ano yung mga pwedeng distractions? Siyempre, ingay ng TV, ingay ng kapitbahay. At pwede rin pong distraction yung gadget. Kung tinuturuan nyo sila, tapos may katabing gadget. So kahit hindi nila ginagalaw yun, pero dahil nakikita nila, nawawala yung atensyon nila at iniisip nila, mamaya ano ba yung lalaruin ko. Pwede rin kapag maraming laruan sa paligid, lalo na pag mas bata, mas madali talaga madistract, kukunin yan at lalaruin. Mawawala na yung atensyon dun sa ginagawa ninyo. Pwede rin pong distraction yung kapag kauhaw sila, nagugutom, o kaya naiinitan, inaantok, o kaya naiihi. So, ano po yung mga paraan ng pagtuturo ng decoding gamit yung iba't ibang uri ng exposure? Una po, basahan ng aklat ang inyong anak. Mas madalas, mas maganda. Hindi po kailangan na mahaba yung oras na gugulin ninyo para kwentuhan o basahan ng libro yung anak ninyo. Sapat na po yung 5 hanggang 10 minuto, pero gawin nyo pong regular. Halimbawa, tuwing gabi, o kaya araw-araw, o kung nagtatrabaho kayo, tuwing pagdating ninyo, bago matulog. Isipin niyo po na yung pagbabasa sa inyong anak ay merong level o may iba't ibang level. Halimbawa, pag binasa niyo lang po na hindi niyo tinuturo yung mga letra, binasa niyo lang, okay na po yun. Meron ng pakinabang yung anak niyo dyan. Marami na siyang maiintindihan dyan. Marami na siyang makukuha, mapupulot. Pero kung gusto niyo i-level up pa, ituro yung bawat salitang binabasa ninyo. At kung gusto niyo pang mapa-level up pa yun, pagkatapos yung basahin o kaya habang binabasa ninyo, kahit nasa kalagitnaan pa lang kayo ng kwento, magtanong na kayo tungkol dun sa binabasa ninyo. So, para kahit bata pa sila, hindi pa nila kayang bumasa, napapractice na yung isip nila sa pagsagot sa mga tanong ninyo. So, pwede nyo lang turuan na, anak, sino yung bida sa kwento? Pwede nyo lang tanungin, ano yung mga nakita mo sa litrato? Tingnan mo nga. Pwede yun.
na nasasanay na sila na tingnan yung mga larawan, nasasanay na sila na habang nakikinig lang sila, pwede nang umintindi sa pamagitan lang ng pagtatanong ninyo. Maganda po na habang binabasahan natin ang kwento yung mga anak natin ay tinuturo po natin yung mga salita. Halimbawa, 10 pataas, 10 pababa. Bakit po mahalaga yun na tinuturo natin yung binabasa natin? Uulitin ko po, nagiging aware yung mga bata na ang bawat sinasabi pala natin ay merong katumbas na salita na sinusulat. At nagiging aware din po sila na ang bawat titik ay merong katumbas na tunog. At ang mga tunog na ito at ang mga titik na ito, pag pinagsama-sama, nakakabuo ng isang salita na merong kahulugan. At pag pinagsama-sama yung mga salita, nakakabuo ng pangungusap, nakakabuo ng kwento. Yan po ay mahalagang matutunan nila, maging aware sila dyan, bago sila matutong bumasa. Nakadaragdag din po sa bokabularyo ng mga bata, yung kapag binabasahan natin sila, kasi yung mga salita na kahit hindi pa nila kayang basahin, naririnig na nila at nakikita na nila sa picture, sa mga libro. So, nakakadagdag po yun ang bokabularyo nila o yung mga salita o imbak na salita na alam nila yung ibig sabihin. Isipin po ninyo yung pagbabasa ng libro sa inyong anak ay may iba't ibang quality o iba't ibang level. Halimbawa, kung babasahin lang natin yung libro, kahit ganun lang po, okay na yun. Meron ng pakinabang yung mga bata doon. Pero kung gusto naman natin na iangat pa, i-level up natin yung pagbabasa natin, ituro natin yung mga binabasa natin. At kung gusto nyo pa i-level up pa, bukod pa dun sa pagtuturo, i-level 3 natin, tanungin nyo po sila habang pagkatapos nyong basahin yung kwento. At kung gusto nyo pa pong i-level up pa, hindi lang po mga kwento yung basahin nyo sa kanila, basahan nyo din po sila ng mga concept books. Ano yung mga concept books? Kagaya po ng ganito. Yan. Baby whales drink milk. So, ganito po yung mga concept books. Ibig sabihin, hindi sila mga kwento, mga informational books po na marami silang matututunan. Talagang makakadagdag yun sa vocabulary ng inyong mga anak. Ma'am, paano po yan kung wala kaming libro sa bahay? Kung may extra pong pambili, pwedeng bumili. Isipin po natin investment to. Marami din naman pong mura. Kahit sa mall, maraming mura. Ako, bumibili lang ako sa book sale. Nakakabili lang ako ng mga 20 pesos, 10 pesos, meron pang 5 pesos. So, isipin po natin, investment natin yan. At ang tubo natin ay ang pagkatuto ng ating mga anak. Kung mas tight yung budget, pwede na, meron din po sa palengke na nabibili ng mga kwento, tapos coloring books pa, pwede pang kulayan. Pwede rin naman po siguro gawin natin tong magandang project to sa Brigada Pagbasa sa susunod, no? Yung hihingi nating donation ay mga librong pambata, hindi yung mga textbooks, yung mga kwentong pambata, tapos yun yung i-distribute natin doon talaga sa mga walang kakayahan na bumili ng mga ganitong bagay. At yung pinakamaganda pong epekto nito kapag kinukwentuhan natin sila ay lalo na yung akma dun sa edad nila at kawili-wili para sa kanila na mga babasahin. Ang pinakamagandang epekto po nito ay nade-develop sa kanila yung pagkahilig sa pagbabasa o yung love for reading. Kapag ka po na-develop sa mga anak natin ito, yung pagkahilig nila sa pagbabasa, hindi na po natin sila kailangang utusang magbasa. Sila po ang kusang hahawak ng libro, kukuha ng libro at magbabasa. Kahit po ako po, nagtuturo ako ngayon sa Caloocan National Science and Technology High School. At kahit yung mga estudyante ko na mga magagaling, mga matatalino, pag sinurvey ko sila, ilan lang sa kanila yung talagang magbabasa kapag ka free time nila. Ilan lang sa kanila yun. Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo reading, ang Philippines ay hindi reading country. Bibihira lang sa atin yung talagang magbabasa kapag free time. Karamihan sa atin magbabasa dahil required tayo sa school na magbasa. So, una, basahan sila ng aklat. Pangalawa,
ituro at basahin sa kanya yung mga labels ng mga bagay sa paligid. Yung sulat po nila sa damit, print sa damit nila, sa damit ninyo, ipa-sound ninyo sa mga bata, ipabasa yung label ng paborito niyang pagkain, lalo na yung paborito niyang pagkain, yung lagi niyang kinakain, ipatunog niyo yung bawat letter nun, ipabasa yung label ng electric fan ninyo, ng TV ninyo, nung bag ninyo, yung laruan niya, kung merong print yun, merong sulat, ipabasa ninyo, kung hindi pa nakakabasa, ipatunog yung bawat titik. O kung wala po, o iilan lang sa bahay nyo yung merong talagang print, kayo po, gumawa kayo, isulat sa isang papel, tapos idikit. Halimbawa, yung bintana, isulat yung salitang bintana, tapos idikit dun sa inyong bintana. Yung salitang pinto, isulat dun sa isang papel, tapos idikit dun sa pintuan po ninyo. Bakit mahalaga po ito? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, nagiging aware yung bata na yung bawat sinasabi natin ay merong katumbas na salita na sinusulat. At nagiging aware din po sila na ang bawat titik ay merong katumbas na tunog. At ang mga titik na ito, kapag pinagsama-sama, nakakabuo ng mga salita. Yun po ay isa sa mga pinakakailangan nilang matutunan. Yung maging aware dun sa pag-match ng titik at saka ng tunog. Isa yun sa mga dapat maging aware sila bago sila matutong bumasa. Halimbawa po dito sa picture, ipatunog ninyo, kunin niyo yung atensyon ng anak niyo, sabihin, anak, basahin nga natin tong nakasulat, yung pangalan ng biskwit na paborito mo. Itunog po ninyo, pag pinagsama-sama yung tunog na yan, mabubuo natin ang fita. Gayahin mo nga si mama. Fita. So, pwede nyo pa pong i-level up yung mga pagli-label ng mga bagay sa paligid niyo. Halimbawa, yung mesa ninyo, yung upuan ninyo, lagyan nyo po ng pangalan. Tapos, kung gusto nyo ring ituro sa kanila yung katumbas o yung English version niya, hindi lang po yung bintanang isulat nyo sa papel, isulat nyo na rin window para alam na rin ng bata yung English translation. Pangatlo po na kailangan nating gawin, ay gawin nating print-rich yung ating bahay. Wala pong direktang salin itong print-rich. Pero sa mahabang paliwanag, hindi sa maikling salita, sa mahabang paliwanag, kailangan po nating gawing mayaman o hitik o punong-puno ng mga bagay na makakatulong sa anak natin at makakaengganyo sa mga bata na bumasa. Paano po? Yun nga, mangolekta kayo ng mga libro, na akma po sa kanila, hindi yung mga textbooks. So, hindi po print-rich ang bahay ninyo kapag ang babasahin lang sa bahay ninyo ay mga modules o kaya mga textbooks. Kailangan po ay yung mga babasahin na akma sa edad nila at yung maraming pictures, mas maganda po yun. Ibig sabihin akma dun sa edad nila. So, turuan nyo na lang po sila kung paano yung tamang paglilipat. Anak, ganito, dahan-dahan sa paglilipat ng page para hindi ka agad masira yung libro natin. So, dapat din, yung mga libro, kung meron man tayo, hindi yung nakatago sa shelf, tapos, o nakataas, tapos hindi nila kayang abutin. Dapat po, abot kamay lang nila at anytime na gusto nilang magbasa, ay kayang-kaya nilang kunin. Pero, syempre, dahil bata sila, expect nyo na rin po na meron at merong mapupunit, merong masisira. Pero mas okay na po yun na nasira o kaya naluma dahil ginamit, may pakinabang. Kaysa naman nandun lang sa taas o nakatago, hindi nga nasira, hindi nga naluma, pero hindi naman napakinabangan. So, tingnan po din ninyo yung kung paano gagawing print-rich yung inyong bahay. Yung mga chart, alam niyo naman po yung mga chart na yan, nasa palengke lang yan at bilhin nyo po, tapos idikit ninyo sa pader ninyo. Hindi naman po kailangan
maramihan agad, pwedeng pa isa-isa lang. Pag sumahod ngayon, nagkapera, bumili ng isa, idikit. Hindi kailangan biglaan. Alam ko rin po na busy kayo, yung mga bagay na to, paunti-unti. Actually, mas nakakadagdag po sa excitement ng mga bata na kapag hihintay nila o naku-curious sila, ano kaya yung susunod na ilalagay ni nanay? Ano kayang bagay yung susunod na lalagyan ni nanay ng pangalan? Ano kaya yung susunod na ididikit ni nanay? Tungkol kaya saan? So, kung busy tayo, paunti-unti lang, hindi po kailangang biglain. Yung mga charts po na to, yung nabibili sa palengke, pwede nyo na po silang idikit as is, tapos pagkabili nyo, dikit na agad sa bahay. Pero kung gusto ninyong i-level up yan, gupit-gupitin ninyo, tapos kung kayang balutan ng plastic o ang ginagamit naming mga teacher, yung transparent na tape. Tapos yun yung kung may laminating machine kayo, kaya yung i-laminate, mas okay, no? Tapos yun yung ibigay ninyo sa mga bata. Kasi kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, mas maganda kung meron silang ginagalaw, kinakalikot. Mas nagiging meaningful yung sa kanila. Mas natatandaan nila kung ano yung nakikita nila at ano yung informasyon na binibigay ninyo sa kanya. So pagka ginupit-gupit ninyo, sa halip na nakapaskil lang sa pader, nagagalaw-galaw niya, nalilipat-lipat niya, nagagamit nyo din sa laro. Mamaya, bibigyan ko kayo ng suggestions kung paano nyo gagamitin yung mga flashcards na ganun. At kung gusto nyo pang ma-level up yon, gawin yung puzzle. Ibig sabihin, dikit, di ba nalagyan nyo na ng plastic o kaya ng transparent na tape? Gupit-gupitin nyo na parang puzzle, tapos sila yung pagbubuuhin ninyo, mas okay yun. O yung, kung meron kayong hagdan, sulatan nyo yung mga hagdan ninyo, sulatan ninyo kung ano yung mga words na gusto nyo ituro sa kanila. Tapos tuwing hahakbang kayo doon, basa-basahin ninyo. So marami pong pwedeng gawin. Ano pa? Kailangan din pong maglaro kayo. Ano yung mga exposure? Ito yung ang pinag-uusapan po natin, paano tuturuang mag-decode yung inyong anak gamit ang iba't ibang klase ng exposure. So, gumamit po kayo, maglaro kayo gamit yung mga manipulatives o yung mga pwedeng hawakan, kalikutin, baklasin, habang nag-aaral bumasa. Kagaya po ng sinabi ko sa kanyo kanina, yung flashcard na nabili ninyo sa palengke, gawin yung puzzle, pwede nyo na pong gamitin yun sa paglalaro. Ano pa po? Halimbawa, pwedeng pahulaan. Sabihin niyo, anak, may naisip akong bagay. Hulaan mo kung anong naisip ko, ha? O ang clue, ginagamit mo to maliit lang to, ginagamit mo to tuwing maliligo ka. Ginagamit natin to para bumango tayo. Ginagamit natin to pag naguhugas tayo ng kamay. Ano kaya yung bagay na iniisip ko na nagsisimula sa kunin mo nga, o kaya sabihin mo nga kung ano yung bagay na iniisip ko. So, ganun po, papahulaan ninyo. At saka, pag sanay na kayo sa ganitong gawain, sa ganitong exercise, magpalit naman po kayo ng role. Siya naman yung paggawin ninyo. Siya naman yung magsasabi ng clue. Siya naman yung mag-iisip. Tapos, kayo naman po yung manghuhula. Ang maganda po, i-emphasize ninyo. Isipin ninyo kung ano yung tinuturo ni teacher na letter. Tapos, yun din yung, mas maganda yun din yung mga bagay na ipapahula niyo sa kanya. Kung ano pang pwedeng laro, halimbawa kung may picture kayo o kaya may word na nakasulat lang sa papel, ipapabasa niyo lang sa anak ninyo, o kaya kung hindi pa talaga kayang bumasa ng mabilis, ipa-sound niyo po muna yung bawat isa. D, A, M, dam. Dam. Okay, pwedeng ganun. Tapos, kapag nabasa nila, kung may bola kayo, tapos ako yung ginagawa ko yung basket namin ng labahan, pinapashoot ko na yung anak ko dun ng bola dun sa basket ng labahan. O anak, dahil nabasa mo, o dahil tinatry mong basahin, very good. Sige nga, pwedeng nang mag-shoot. Tapos 1 point, dahil nabasa,
Tapos 1 point, another point dahil na-shoot niya yung bola. Halimbawa, ganun. So, pwede rin naman kung may word, pwede rin kung may flashcard kayo, kung mayroon kayong picture, pwedeng drawing nyo lang, o kaya pwedeng yung talagang bagay sa bahay ninyo, totoong bagay sa bahay ninyo, yun din naman. Kung merong mga blocks na mga laruan yung anak ninyo, sulatan ng isang maliit na sa papel, isulat nyo yung letter na pinag-aaralan ninyo. Tapos, anak, pagsama-samahin nga natin yung mga blocks na may mga letter, tapos yun yung babasa-basahin. Tapos, pwede nyong palit-palitan. Ang mahalaga po, ang kailangan kasi, manipulative. So, ano yung pwede nyong dikitan sa bahay na pwedeng pagsama-samahin para pwedeng gamitin na dikitan ng isang bagay o dikitan ng papel na may sulat na yun yung pwedeng pagsama-samahin para makabuo ng mga salita. Ang importante po, gumagalaw sila, hindi lang laging nakaupo, pwedeng tumatayo, pwedeng uupo, pwedeng lumalakad. So, bukod sa decoding, ano-ano pa ba yung mga kasanayan na dapat alam nila? Ang pangalawa po ay ang fluency. Ano ba tong fluency? Balikan natin yung code kanina na pinahula ko sa inyo. Kapag kaya nyo nang basahin tong code na to nang hindi na kayo, yung pattern na to, tapos hindi nyo na kailangan tumingin dun sa binigay kong guide kanina, yung mga letter, ano yung picture, tapos ano yung letter na katumbas niya. Pag hindi nyo na kailangan tumingin dun, kahit nyo nang basahin yung pattern na yan, ibig sabihin fluent na kayo. Ganon din po sa mga bata. Pag sinabi nating fluent, yung fluent reader na yung anak ninyo, ibig sabihin, automatic na, hindi na kailangan pang mag-isip, ano nga ba to? Yung wala nang lag time, kumbaga sa video sa YouTube, nagbabuffering pa. Pag wala nang ganong time, automatic, ibig sabihin, fluent na. Halimbawa, isipin niyo kung sino po sa inyo yung nagda-drive ng bike, nagda-drive ng motor, o kaya ng 4 wheels. Imagine po ninyo yung unang beses kayong nagpa-practice na mag-aral, yung nag-aaral pa lang kayong mag-drive. Di po ba nung nag-aaral kayo, hindi kayo pwedeng kausapin kasi ang buong atensyon ninyo ay nandoon sa manibela, dun sa clutch, dun sa cambio, dun sa paa, yung paa nyo nakatutok dun sa brake, sa clutch, sa accelerator. Tapos minomonitor nyo pa yung mga dumadaan na tao, yung mga makakasalubong ninyong sasakyan, makakasabay ninyo. So, lahat yun pinag-iisipan ninyo, kaya bawal kayong kausapin. Wala kayong panahon para tingnan ano ba yung mga nasa paligid ninyo, ano ba yung mga nadadaanan ninyo. Kasi nga, nakafocus kayo doon sa mga parts na hinahawakan ninyo at kailangan yung i-manipulate. Wala na kayong panahon para tingnan yung ibang bagay. So, ganun din po sa pagbabasa. Kapag hindi fluent yung bata, ang buong atensyon ng bata nakafocus dun sa letter na dapat niyang i-sound, sa pag-alala, ano ba yung tunog nito, sa pag-blend, paano nga ba ito i-blend tong dalawang letter na to, paano sila ipagsasamahin. So, ganun po, nandun po yung isip ng bata na wala silang panahon para intindihin kung ano yung binabasa nila. Kaya po, kapag ang bata ay hindi pa fluent, pag tinanong nyo sila tungkol dun sa binasa nila, mas malamang po na hindi nila naintindihan yun. Hindi nila masasagot yung tanong ninyo. Kaya po, kung sasabihan nyo sila, kakabasa mo lang, hindi mo na agad alam, hindi mo na agad matandaan kung anong binasa mo. Kasi nga po, dahil hindi pa sila fluent, ang atensyon nila nandoon sa pagde-decode o dun sa pag-alam kung ano ba yung tunog ng letter na to, paano sila i-blend, doon po. So, walang panahon para intindihin tungkol ba saan yung binabasa nila. Pero di po ba kapag pansinin nyo yung mga driver ng jeep o kaya ng bus o kaya ng tricycle na nakakilala natin o kaya nakikita natin, yung driver ng jeep
hindi na yung nag-iisip kung paano, anong gagawin niya. Pwede nang kausapin, nakikipagkwentuhan pa sa pasahero, na monitor pa magkano yung binigay mo, kung magkano yung isusukli sa'yo, at minsan alam pa kung sino yung mga pasahero na hindi pa nagbabayad, di ba? Bakit pwede na nilang gawin nun? Bakit kayang-kaya na nilang gawin nun? Kasi nga, automatic na sa kanila yung pagdadrive, yung muscles nila, nasanay na kung paano mag-drive. So, makakarating sila sa destination nila kahit na hindi nila yun iniisip. Pwede na silang mag-focus. Free na yung isip nila para mag-focus dun sa ibang bagay. Ganon din po sa mga bata. Kaya, importante itong fluency. Kasi kapag hindi sila fluent, wala silang panahon, walang kakayahan yung isip nila na mag-multitask. So, ano yung palatandaan na fluent na yung isang bata? Una, kapag hindi na sila parang robot na magbasa. Kunyari, mamaya. Kapag ganun pa sila magbasa, hindi pa yung fluent. Kung letter sound pa rin, kung nagsisimula pa lang magbasa yung anak ninyo, halimbawa, ma, pagkakaya na nila yun na ma, hindi na yung ma. Pagka ganun pa, hindi pa fluent. Pero kapag automatic na kapag nakita yung letters, tapos kaya na agad i-sound, kaya na mag-blend, kaya na mabuo yung isang salita, kahit na 3-letter words pa lang yan, 3-letter word, automatic, fluent na po yun. So, ano pa yung palatandaan na fluent na yung inyong anak? So, hindi na robot magbasa. Tama rin yung pagbigkas niya. Dapat automatic at saka accurate. Tama din yung pagbabasa niya. Hindi nga yung mabilis nga, pero mali naman. Kadalasan kasi niya nanghuhula yung mga bata. Halimbawa, ang babasahin ay pataas. Minsan pag nakikita lang nila pata, baka sasabihin na kaagad nila patatas. Halimbawa, ganun. So, nanghuhula na yun. Mali po yun. So, pagka fluent, dapat automatic, pero dapat accurate din, tama rin. Tapos, isa pang palatandaan na fluent na yung anak ninyo sa pagbabasa, dapat may tamang tono, may tamang bilis, may tamang intonasyon. Alam ng mga bata na fluent na kailangan na nilang tumigil kasi may tuldok. Alam din nila na kailangan pag nagtatanong dapat mataas, pataas. Halimbawa rin, kapag ang dapat nilang basahin, halimbawa ay saklolo, tapos ang basa nila saklolo. O kaya kahit mabasa nila ng saklolo, pero walang tamang intonasyon, walang tamang tono. Halimbawa, ang kwento ay kailangan ng saklolo ng isang tao, tapos ang basa lang niya saklolo. Hindi rin po yun fluent. So, dapat ang fluent, kaya niyang basahin ng mabilis, ng tamang bilis, tama din yung pagkakabasa niya at may tamang intonasyon. Dapat pag binasa niyo, saklolo, may kasamang emosyon. So, paano po malilinang ang fluency? So, una-una, basahan sila ng aklat. Oo, ito na naman po talaga. Basahan sila ng aklat. Malaki po talaga yung impact ng pagbabasa natin sa mga bata. Kaya hindi, uulit-ulitin ko po sa inyo ito. Kailangan kong i-emphasize to, kung kailangan ulit-ulitin ko, gagawin ko. Kasi malaki po talaga ang impluensya, ang impact nitong pagbabasa sa kanila, yung reading aloud sa kanila, sa pagkatuto ng anak natin, at saka sa pagkahilig nila sa pagbabasa. Hindi lang po yan sa decoding may epekto, pati sa fluency din po. Meron din po naman mga bata na meron po silang kondisyon, special na kondisyon na nahihirapan talaga silang magbasa kasi ang tingin nila sa mga letters ay umaalon-alon. Kaya po, importante na importante na yung kamay natin o kaya yung kamay hintuturo nila ay gamitin para talagang ma-focus lang sila sa isang letter at kung ano lang yung tinuturo ninyo. Nakakatulong po talaga yon para dun sa mga bata na merong special na pangangailangan. Meron din mga bata na pagkakita nila, kunyari sa librong binabasa natin, babasahin natin o kaya ipapabasa nyo sa kanila, pag nakita nila na maraming line,
na dapat basahin, nagpapanik agad sila, na-overwhelm agad sila sa dami ng bawat basahin. Kaya importante din po na gumamit ng hintuturo kahit na medyo may edad na yung anak natin. O kaya kung napapansin ninyo na sa tuwing pagkatapos ng unang linya, tapos may nalalaktawan yung anak ninyo na linya, hindi niya nababasa, kumuha po kayo ng papel, ng malinis na papel, at yun po yung ipantakip ninyo dun sa mga susunod na linya. Para po nakafocus lang siya dun sa linya na kailangan niyang basahin. Meron po talagang mga ganun na bata. Kaya hindi po dahil mahina sila o mabagal silang pumick up, meron po talagang minsan ang tingin nila sa mga letra ay gumagalaw. Kaya po tulungan natin sila. Sa papel po, ang importante, ang kailangan natin ay papel na malinis, yung wala pong sulat para wala ding ibang distractions, walang drawing, malinis pong papel. Yun po yung gamitin natin. Pag tinuturoan natin yung mga anak natin para masanay sila for fluency, sabihin natin na paalalahanan natin sila na anak, itunog yung mga titik at huwag manghuhula. Kasi lalo na kapag nagsisimula pa lamang magbasa yung mga bata. Halimbawa dito sa bat, yung mga bata na nagsisimula pa lang magbasa, huhula. Pag nakita lang nila yung una at pangalawa, manghuhula na yan dun sa dulo. Halimbawa, bat, sasabihin na niyan, bad, bag, manghuhula na. So, kailangan paalalahanan natin sila na itunog hanggang dun sa dulong letra. Kung nagsisimula, talagang simula pa lang, ipatunog muna b, a, saka ipa-blend, saka pagsama-samahin yung tunog. Lalo na po kapag mahaba yung salita, yung mga higher levels, ibang grade na, halimbawa yung salita po ay kagaya niya ng nasa presentation, sa halip na basahin nila na nakapanghihina, sasabihin nila yan nakapanghina o kaya nakakapanghina. So, anong dapat gawin? Ituro po, ibalik natin sa kanila, anak, sandali nga, basahin mo nga uli kung nakapanghina nga talaga yan. Itunog mo, tandaan mo itunog mo yung bawat letra. Kung mahaba naman po talaga yung salita, makakatulong din po na hati-hatiin yung mahahabang salita, hatiin sa pantig, at paalalahanan uli sila na itunog yung bawat letra. So, pwede pong kayo muna, yung pag hindi pa sanay yung bata, kayo muna yung magmamarka ng lapis para matuto sila na sa susunod kaya na nila yon. Pero kapag sa simula hindi talaga nila yan kaya, kayo yung maghahati-hati. So, i-model din po natin. Halimbawa po ganito. Nakapanghihina. 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 Kaya po importante na basahan natin ng libro yung mga anak natin. Kasi nga po, na-model natin sa kanila kung paano yung tamang pagbabasa, paano yung tamang tono, paano yung tamang bilis, kailan dapat hihinto. May mga bata po kasi na automatic na makukuha nila sa atin yon, pero may mga bata rin na kailangang ituro sa kanila ng tahasan. Kaya po halimbawa kapag meron kayong libro na babasahin, 10, parang mahaba to anak di ba kapag mahaba yung babasahin natin, kailangan pwedeng hati-hatiin, tapos kailangan na itutunog natin bawat salita, tapos kailangan hindi natin huhulaan. Pataas, 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 10, pataas, 10, teka, meron na namang mahaba Di ba kapag anong dapat tandaan kapag may mahabang salita? Dapat hati-hatiin, huwag manghuhula, itunog lahat ng titik. Pababa, pababa, pababa. 10, pataas, 10, pababa. So, importante po na minomodel din natin yung paano yung tamang pag-iisip. Ang tawag po namin sa English dito ay, ng mga teachers dito ay think aloud.
kung paano dapat na gumagana yung isip natin, paano natin pinaprocess sa isip natin, sinasabi po natin ng malakas. Bakit kailangan at bakit importante ito? Kasi po, may mga bata na madali nilang ma-pick up, pero dun sa mga bata na nag-i-struggle sila, mas kailangan nila ng ganito. Mas kailangan tahasang ituro sa kanila, tahasang i-model talaga sa kanila kung paano yung pag-iisip. Kasi hindi dahil mas mahina sila, kundi dahil mas ganun sila matuto. Kailangan na tahasang ituro sa kanila, kailangan ng maraming modeling. Again, wag po nating ikumpara yung anak natin sa iba. Iba-iba po yung paraan ng pagkatuto ng bawat bata. Iba-iba rin yung bilis ng pagkatuto ng bawat bata. Maaari rin gamitin po yung pagkakataon na ito para ituro sa kanila habang binabasahan natin sila, ituro sa kanila yung tamang pagbabasa kapag nakakita ng bantas. Halimbawa po dito sa nasa slide, ituro po natin na kapag tuldok, hihinto, o kaya kapag may question mark, iiba yung tono natin, tataas. Halimbawa dun sa last na sentence, bakit hindi na lang tayo mag-jeep? Naisip ko tuloy, di ba mas mabilis yun? So kapag binabasahan po natin yung anak natin, nasasana yung anak natin na makarinig ng mga pataas at saka papabang tono, hindi yung laging monotone o isang tono lang yung pagbabasa. Bukod po sa basahan natin sila ng aklat, isa rin pong pwedeng gawin ay ang paulit-ulit na pagbasa ng iisang babasahin. Pwede pong pumili kayo ng isang talata, isang sanaysay, isang kwento, o kaya kung nagsisimula pa lang magbasa yung anak ninyo, isang set ng mga salita na pwede niyang basa-basahin o practicein. Usually, yung mga teacher sa kinder sa grade 1, nagbibigay yan sila ng set ng mga words. Halimbawa, puro at, lahat nagsisimula, lahat ng words na nagtatapos sa at, and, ganon, halimbawa. So, pwede yun po yung gamitin ninyo. So, kung halimbawa grade 4 o higher levels na yung anak ninyo, pumili po kayo sa module niya na kahit nang pwede niyang basahin yung lecture part usually ng module, yun yung pwede niyong gamitin. Tapos halimbawa, yung anak ninyo, AP, yung subject ng anak ninyo, pumili kayo doon sa module niya. Halimbawa, tingnan niyo yung nasa larawan, ganito yung lesson niya sa libro o kaya sa module. I-model po muna ninyo kung paano babasahin. So, basahin ninyo yung dalawang talata na yan sa pinaka maayos na paraan, may tamang bilis, may tamang tono, may tamang intonasyon. Tapos, pagkatapos niyong basahin, sabihin niyo naman sa kanya, o anak, tapos na akong magbasa, ngayon ikaw naman ha. Hayaan niyo po siyang basahin yung buong talata, yung dalawang talata. Tapos, pagkatapos niyang basahin, orasan po ninyo, no? So, gamitin niyo yung cellphone ninyo, orasan niyo, timingan ninyo na kung gaano katagal niya nabasa yung dalawang talata na yan. Tapos, pansinin niyo habang nagsasalita, habang nagbabasa siya, i-note niyo na kung ano yung mga words na hindi niya nabasa ng tama, yung mga nalaktawan niyang words, i-note niyo na po. Pero wag niyo siyang i-interrupt, wag niyo siyang pahihintuin na sandali, mali yung pagbasa mo dito. Hindi po, hayaan niyo siyang matapos, tapos i-record niyo kung gaano katagal niya natapos yung isang basahan. Tapos saka niyo i-note, sabihin sa kanya, anak, pakiulit mo nga tong salita na to. Ano ba yung basa? Malaki ba yan? O basahin mo nga, tandaan, pag mahaba yung salita, hati-hatiin, tapos itunog lahat ng titik at huwag manghuhula ng letter. Sige nga, malaki ba yan? O tama, malalaking, hindi malaki. Tapos, pumili kayo ng mga tatlo na kung ilan yung mali niya. Kung tatlo, usually, sa isang araw. Kung mas marami pa yung mali niya, huwag niyong ibigay lahat, huwag niyong i-ano lahat ng mali niya. Ano lang muna, maximum na siguro yung tatlo. Ibabasa nyo ng paulit-ulit hanggang sa maging fluent na yung pagbabasa niya nung tatlong salita na napili nyo.
O ulitin mo nga anak, malalaking. Ulitin mo nga, isa pa nga. O ayan, tama ha. Tapos yung susunod na salita naman, mahahalagang. Mahahalagang. Ulitin mo nga anak. O ayun. So kung napabasa nyo na po sa kanya ng maayos yung tatlong words na napili ninyo, ang gagawin po ninyo, pabasa nyo po sa kanya uli yun, simula sa simula. Tapos, i-record nyo po uli. So, siguro maximum din na 3 beses nyong ipaulit sa isang basahan. O pwede namang, pag talagang napagod na pagkatapos ng 2 pagbabasa, napansin nyo na talagang napagod na siya, it's either hindi akma sa level niya yung babasahin niya kasi sobrang nahirapan siya, o kaya baka naman sobrang haba ng napili nyo, i-maximum nyo lang na ilang paragraph lang. Tapos, tumigil muna kung sa tingin nyo talaga pagod na, pakainin nyo muna o iba munang gawin, break muna. Tapos pagkatapos ng ilang sandali, balik uli. Tapos ang mahalaga po, tatimingan ninyo, orasan ninyo kung gaano kabilis o katagal niya nabasa yung babasahin na yon. Tapos isulat po ninyo na nakikita niya para, anak, kaya natin sinusulat para malaman natin kung gaano pagkatapos ng linggo na to, tingnan natin kung gaano mo na kabilis basahin to. So actually po, nung ginawa ko yan sa elementary, nung nagtuturo pa ako, okay sa kanila yung activity na yan. Kasi sila mismo na motivate sila na makita kung gaano na nababawasan yung minuto ng pagbabasa nila. Huwag po kayong mag-alala kasi sa simula, sa unang araw, sa 2 araw, wala pa kayong masyadong makikitang pagbaba ng pagbawas ng oras. Tapos yung anak nyo din po, i-motivate nyo na, okay lang yan anak, kung hindi masyadong nababawasan. O minsan pa nga talagang aangat pa, lalo na sa unang araw. Baka madagdagan pa yung oras sa unang pagbabasa. Okay lang yan anak, kaya nga tayo nagpa-practice para mas bumilis kang bumasa. So ganun sa unang araw, ganun uli sa pangalawang araw, hanggang sa matapos nyo yung week, isa lang po yung ipabasa ninyo. Tapos, para hindi sa inyo lagi nagbabasa, pwedeng, anak, lola mo naman to basahin, pero orasan, wag kakalimutang i-record yung oras. Actually, sila talaga rin yung mag-aano niyan, pag nasanay na sila diyan, sila talaga yung magpapaalala na kailangan i-orasan. Basahin kay tatay, basahin kay ate, kay kuya, kay tita. O kaya sa inyo, habang naguhugas kayo ng plato, anak, halika nga, basahin mo nga sa akin yung pinapabasa ko sa'yo. O habang nagwawalis ako, sige, yung maririnig nyo siya, yung kahit nagtitiklop kayo ng damit, basta naririnig nyo, monitor nyo kung tama ba yung binabasa niya. Tapos kagaya nung kanina, kung halimbawa marami siyang words na hindi mabasa, yun nga, malamang hindi akma sa kanya yung babasahin na yun, masyadong mahirap para sa kanya. O kaya kung sa unang araw, 3 words yung piliin ninyo. Tapos sa susunod na araw, dagdagan nyo na lang ng padalawa-dalawa. Huwag isang bugso yung lahat ng mali na, ipapakorek nyo kaagad. So, yun po, ulit-ulitin. So, 5 araw sa inyo yung module, meron din kayong 5 araw para basahin. Mahalaga po na purihin natin yung pagsisikap ng bata. Kung meron man siyang mga mali o hindi niya nabasa na maayos, wag naman natin sabihin na, uy, ang galing ah. Sabihin natin, anak, mabuti yan na kahit na nahihirapan ka, tinatry mo pa rin. Mas okay yun kaysa hindi ka talaga nagbabasa. So, sikapin din natin na maging mahinahon at huwag mapapagalitan yung anak natin. Kasi kayo man din po, ayaw nyo din pumasok sa trabaho kapag lagi kayong napapagalitan, lagi kayong napapahiya sa trabaho, di ba? Kung pwede lang, wag na kayong pumasok. Kung may choice kayo, hindi kayo papasok, di ba? Bakit? Kasi may negative kayong emotion dun sa trabaho na kayo. Ganon din po sa mga bata. Kapag negative yung karanasan nila sa pag-aaral nila sa pagbabasa, mas mahihirapan po tayong turuan silang magbasa. Sabi po ng
ng mga nag-aaral nga sa kung paano gumagana yung isip ng tao, malaking epekto daw po yung emotion sa pagkatuto ng isang bata. Isipin po ninyo na yung utak natin ay merong isang daanan lang. Kapag ka nauna pong makapasok yung negative na emotion, kahit po anong ituro natin sa kanila, basta naunahan na ng negative na emotion, mahihirapan na silang maintindihan yung susunod nating ituturo kasi mas malakas po yung negative na emotion. Kaya gawin po natin hanggat maaari na kawili-wili yung pagbabasa. Kung darating talaga sa point na nahihirapan kayo, umiinit yung dugo nyo, naiinis na kayo, tumigil po muna. Yan ang magandang gawin. Stop muna, break muna, kumain, uminom, umihi, gumawa ng ibang gawaing bahay muna kayo. Tapos, saka na lang po uli bumalik. Magpahinga kahit 5 to 10 minutes, tapos balik uli. Palamig lang. Sa karanasan ko po, ang pakikita nyo yung talagang pagbaba sa mga susunod, sa mga pang-apat na, pang-limang araw, pangatlo, hindi po talaga sa una at saka sa pangalawa. Tapos, para po mapa-level up nyo pa, hindi lang fluency yung ma-target ninyo, ma-target nyo na rin yung maunawaan niya, yung binabasa niya. Sa mga pangatlong araw, kaya sa pangalawang araw, subukan nyo na pong tanungin, anak, ilan nga yung malalaking bahagi ng Pilipinas? Ano-ano itong mga bahagi na to, batay dun sa binasa mo? Tapos susunod na linggo, dahil ibabalik nyo yung module, iba naman yung makukuha nyo. So, ganun ulit, pumili kayo dun sa parte ng module. Kung English yung gusto nyong mas masanay, kung okay na siya sa Filipino, English naman yung gusto nyong itry, mas maganda sa science na module, yun din yung practicing nyo. Kung sakali naman na umaalis kayo at hindi nyo mamamonitor, pero meron namang cellphone na pwedeng maiwan, ipa-record nyo na lang sa anak ninyo, pabasahin nyo siya, at sabihin nyo, anak, i-record mo. Para pagdating nyo, mamamonitor nyo pa rin kung meron na bang changes. Pwede rin naman na kung wala talagang magmo-model sa anak nyo, walang magtuturo sa kanya, i-record nyo mismo yung boses ninyo na binabasa yung text para kung sakaling meron siyang nakalimutan na paano basahin, mapapakinggan lang niya doon, meron kayong recorded. Sa mga susunod na araw na, halimbawa, okay na siya yung bilis niya, okay na, i-workout nyo naman po yung tamang intonasyon, yung tamang tono, o anak, kapag nakakakita ka ng tuldok, titigil. Kapag nakakita ka ng question mark, dapat tumataas yung tono natin. O kaya kapag nakikita ka ng kuwit, titigil ka pero sandali lang, hindi kagaya ng tuldok. O kaya kapag nakakita ka ng tandang pananong, kailangan may emosyon yung pagbasa mo. Hindi pwedeng may apoy. May apoy. Hindi pwedeng ganun. Dapat may apoy, may apoy. So, kasama po yun. Imo-model din po ninyo. Kung meron din po siyang mas nakababatang kapatid, utusan nyo po siya na basahin sa mas nakababata niyang kapatid yung binabasa niyang text. Okay lang kahit hindi siya ganun pa sa tingin nyo, hindi pa siya ganun kabilis bumasa. Okay lang po yun. Meron pong benefit sa anak ninyo na magbabasa. Nagiging practice po sa kanya yon. At nakakadagdag po yun sa self-confidence niya. Kasi alam niya na ang babasahan niya ay mas mataas yung level niya kaysa dun sa binabasahan niya. Kaya may sense po ng fulfillment, magtataas yan sa self-esteem niya. At yung self-esteem, malaking bagay po yan positive po yan na emotion na makakadagdag sa motivation ng inyong anak para mag-aral, bumasa. Doon naman po sa mas nakababatang kapatid na binabasahan siya, may benefit din po yun kasi naimomodel sa kanya yung pagbabasa, nakikita niya na, nagbabasa si kuya, si ate, siguro maganda yung magbasa. Gusto ko rin matutong bumasa para magagawa ko rin kung anong ginagawa ni ate. Benefit po yun pareho. Tsaka yung mas nakababatang kapatid, tumataas din, dumadami din yung kanyang vocabulary. So, naimomodel na sa kanya, na dadagdagan pa yung vocabulary niya, at nagbe-benefit pareho yung mas nakakatanda, yung nagbabasa at saka yung binabasahan.
Balikan natin ano-ano yung mga dapat kasanayan na dapat alam nila o kaya nila. So una, decoding, pangalawa, fluency, at yung pangatlo, yung comprehension o pag-unawa sa binasa. Ito po yung pinaka-goal natin sa pagbabasa. Ayos nating maabot ng anak ninyo habang nagbabasa sila. Kahit word lang yung kaya nilang basahin, dapat ang aim natin ay maintindihan nila kung ano yung binabasa nila. Kung sentence na o parirala yung kaya ng basahin ng anak ninyo, ang aim lagi ay comprehension. Lalo na kung kaya na nilang magbasa ng mas mahahaba pa. Tingnan po natin yung kasanayan na binanggit ko kanina, na parang isang pyramid, no? Isang triangle. Nasa pinakatuktok po, kung mapapansin ninyo, ay yung comprehension o pag-unawa sa binasa. Dahil po sila ay parang nasa pyramid at nasa tuktok yung comprehension, kapag merong pong problema sa mga nasa ibaba, mahihirapan pong maabot yung comprehension. Halimbawa, hindi pa fluent yung anak ninyo, magkakaproblema po sila sa vocabulary at magkakaproblema sa comprehension. Kapag hindi maayos yung foundation sa ibaba ng triangle, struggle po talaga yung nasa itaas. Bakit nga ba? Bakit problema kapag fluency, walang comprehension, kagaya ng nabanggit ko kanina? Hindi nakakapag-focus yung isip ng bata dun sa pag-unawa sa binasa niya dahil ang nakafocus yung isip niya sa pagde-decode, sa pagtunog ng bawat titik at sa pagbiblend. Kaya importante po yung tamang pagkakasunod-sunod ng nabanggit ko sa inyo kanina, yung decoding, tapos sunod yung fluency, kasi nakaangkla po yung mga nasa taas dun sa foundation sa nasa ibaba. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit hindi nasasagot ng mga anak ninyo yung tanong nyo tungkol dun sa binasa niya. Kasi baka wala pang fluency. Baka nandito pa lang siya sa, nagpa-practice pa lang siya, no? Tapos, gusto nyo na kagad maintindihan. Kaya nasasabi nyo lagi, kakabasa mo lang, hindi mo agad na maalala kung anong binasa mo. So, hindi po talaga nauunawaan. Kaya, i-work out po natin yung decoding at yung fluency. Pagtuunan po natin yan ng pansin dahil mahalaga yan para maunawaan yung binabasa nila. Nawa naman po, nabasa nga niya pero hindi naman niya naintindihan. Halimbawa, sabihin natin, tama naman yung bilis niya, nabasa niya na maayos yung pangungusap, pero bakit hindi niya pa rin nasagot yung tanong? Baka ang problema niya ay hindi fluency, baka yung problema niya ay vocabulary na. Baka may salita doon o mga salita doon sa pangungusap o sa talata na hindi niya alam yung ibig sabihin. Kaya magkakaproblema ulit sa comprehension. Isipin niyo po yung hagdan, na kapag merong nawala yung isang baitang, mag-i-struggle po talaga yung bata o imposible sa bata na makarating dun sa susunod. O kung makarating man siya, mas mahirap sa kanya. Paano natin sila matutulungan na maunawaan yung kanilang binabasa? So una po, turuan natin silang sagutin yung mga pananong na ano, sino, kailan, saan at iba pa. I-ano po natin yan, tahasan natin sabihin na anak, kapag ang tanong ay sino, ang sagot dyan ay tao. Pwede mong basahin yung o kaya pabasa natin sa bata. Tapos, itanong natin, anak, sino nga yung unang guro ni Jose? Yung ibang bata, masasagot agad nila yan na ina. O kaya may mga bata na hindi naman talaga nila masasagot sa unang tanong ninyo. Ibig sabihin, kailangan pang tulungan. So, isabihin natin sa kanila na anak, tandaan mo, kapag ang tanong ay nagsisimula sa sino, ang sagot dyan ay tao. O, sino ba dyan bukod kay Jose sa binasa mong pangungusap? Bukod kay Jose, sino pa ba yung tao dyan? So, kung alam na yung salitang ina, kasi baka sabihin natin, ano naman yung ina tawag nito, familiar naman. Baka sa inyo familiar, pero sa ibang bata, kasi ang tawag nila sa nanay nila ay mama, o kaya mami, kaya yung ina, hindi sila familiar dyan. Kaya, baka vocabulary yung maging problema niya.
So, anak, bukod kay Jose, sino pa yung tao dyan? O, alam mo ba yung ibig sabihin ng, meron bang salita dyan na hindi mo naintindihan? Itong ina, alam mo ba yung ibig sabihin yan? O, tapos sabihin ninyo. Tapos, yung ibang bata, kung alam nila yung ina, masasagot nila yon. Anak, anong isundan nyo ng follow-up na question? Anong pangalan ng kanyang ina? Maaring kasi yung ibang bata, hindi naman alam na, yung iba masasagot na, Doña Lolay. Pero yung iba, uulitin ko, hindi na naman to nila masasagot. Kasi baka ang problema, hindi sila pamilyar sa term na Doña. Ano ba yung Doña? Kung hindi naman nila palaging o hindi pa nila naririnig, wala silang experience, wala silang exposure dun sa salitang Doña, so mahirapan sila. Yung Lola, hindi naman yan common na name para sa kanila. So mahihirapan talaga sila. Pag tinanong nyo, ano pangalan ng kanyang ina? Mahihirapan sila. Yung ibang bata naman na, makukuha nila na, siguro ito na lang yung hindi ko nababasa, ito na lang yung hindi ko nababanggit. Ito siguro yon. O kaya pwede nyung ituro ng tahasan directly, anak, kapag ka nakakita ka ng salitang si, ang kasunod niyan ay tao. Kaya, ang pangalan ng ina ni Jose ay si Doña Lolay. So, ulitin ko po, sa ibang bata, magiging very obvious na yan, pero marami pa rin bata na kailangan natin silang turuan, kailangan natin sa kanilang tahasang ituro yung mga, ano yung tamang sagot sa mga pananong, at saka yung mga clue words na pwedeng magbigay sa kanila ng idea o ng clue na, ito ang kasunod nito, ito. Diba, tatanungin nyo sila, kapag sanay na sila sa tanungan, pwedeng kayo naman, sabihin nyo, anak, ikaw naman yung magtatanong, ako naman yung sasagot. Mas ibang level na yon. Pangalawa po, na pwedeng gawin natin para masanay silang umunawa sa binasa nila, turuan silang magbigay ng hinuha bago magbasa, habang nagbabasa at pagkatapos magbasa. Ano po ibig sabihin ng hinuha? Ang ibig sabihin nito ay matalinong panghuhula. Pero dapat kung manghuhula tayo, meron tayong basihan kung bakit nasabi natin yon. Halimbawa po sa libro na to, halimbawa, sasabihin ko, anak, kukwentuhan kita, magbabasa si nanay ngayon ng kwento. Ang pamagat ng kwento ko ay 10 pataas, 10 pababa. Anak, sa tingin mo, tungkol kaya saan tong babasahin ni nanay? Yung ibang bata po, makakapagbigay sila agad ng kanilang hinuha o ng kanilang hula. So, again, merong makakagawa niyan, pero marami din po ang hindi makakasagot. Kasi nga po, lalo na kung first time nyo pa lang silang matatanong ng gano'n, hindi naman sila sanay na manghuhula sila tungkol dun sa babasahin. So, kailangan nyo rin pong i-model. Halimbawa, anak, sa tingin ko, kasi 10 pataas, 10 pababa, may number. Siguro, sa kwento na to, magbibilang yung bata, kasi may bata dito. Sa tingin ko, yung bata, silang dalawang magkaibigan, o kaya siguro pwedeng magkapatid din sila, magbibilang sila, tapos may hagdan dito. Siguro dun sa aakyatin nila, tuwing nasa hagdan sila, nagbibilang sila pataas. Tapos kapag bababa rin sila ng hagdan, siguro magbibilang din sila. Tapos sa tingin ko, papunta sila sa school kasi meron silang bag, tapos nakasapatos yung bata, tapos parang naka-uniform siya eh. Kaya sa tingin ko, yung mga bata, papunta sila sa school. So, i-model po natin kung paano yung tamang pagbibigay ng hinuha. Kung sakali naman po na magbigay yung bata ng idea, ng hinuha o ng hula nila na sa tingin nyo out of the blue, halimbawa, siguro tungkol yan na sa paglalakbay sa ibang planeta. Nakakagulat yun kung ito yung babasahin nila, pero wag nyo po agad i-dismiss na, ay mali yun. Tanungin po natin, anak, bakit mo nasabi? Baka naman po kasi meron silang naiisip na hindi natin naisip. So bakit? Bakit sa tingin mo tungkol to sa paglalakbay sa buwan?
Tapos kung talagang sa tingin nyo wala namang dahilan, i-lead nyo sila na, anak, tingnan mo yung picture. Ano sa tingin mo to? Bakit na ganyan sila? Sa tingin mo, bakit may elepante? O kaya, bakit pataas, pababa? I-lead nyo sila dun sa picture, i-lead nyo sila dun sa title, i-lead nyo sila dun sa mga words dun sa text, para makapagbigay sila ng tamang hinuha. Sa simula po talaga, hindi ito automatic, pero dapat napapractice natin to sa kanila na At pwede nyo rin pong sabihin na, o sige, tingnan natin kung tama nga yung hula mo ha, tingnan natin. So, yun po yung pwede natin gawin para ma-practice yung bata na sumagot dun sa mga tanong sa kwento. So, kahit bata pa, hindi pa nila kayang magbasa talaga, pwede po na natin silang practicein na unawain yung binabasa nila sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila. So, yan lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. At sana, kahit may ma-apply lang po kayo na isa, worth it na po yung ating panahon ngayon. Maraming pong salamat sa inyong lahat.